ng 360 camera today, pagkakatiwalaan mo ba yung nag-launch ng unfinished product pero mas mura ngayon kaysa sa competition? Kasi ganun yung exact scenario nitong DJI Osmo 360. Before anything else, klaruhin ko lang, itong video na to ay hindi sponsored ni DJI. Sariling pera ko yung ginamit ko pambili netong DJI Osmo 360. Lahat ng sasabihin ko dito ay based sa actual na paggamit ko. Quick side note lang, ang nabili ko ay ang Adventure Combo, which is around 24,790 pesos. And ang regular price neto is 30,990 pesos, which is around 5,000 to 6,000 pesos cheaper kesa nung nilaunch 4 months ago. Honestly, isa ito sa better value bundles ni DJI with regards to Osmo 360. So, inside the box, ang makukuha natin, syempre yung Osmo 360, 2 extra batteries, which is solid na agad for long contents, fast charging battery case, silicone protective cover para sa ating mga lenses, 1.2 meter selfie stick, adapter mount, USB cables, protective pouch para sa Osmo 360, and stickers. Honestly, pag-open mo pa lang ng box, ready ka na agad mag-shoot. Hindi mo na kailangan bumili ng mga kung ano-anong anik-anik para lang masabing makapag-video ka. Pero syempre, nakadepende pa rin yun sa inyong use case. As for me, pwede ko siyang gamitin for my motorcycle vlogging or my motorcycle content, which is why bumili ako ng crab claw clamp to further extend the 1.2 meters as well as may kabit ko siya na maigi sa handlebars or even other parts of my motorcycle to get a different perspective. More than 4 months na since nilaunch si Osmo 360. And by now, alam naman natin na marami ng tech reviewers ang naglabas ng kanilang good feedbacks as well as disappointments dito sa Osmo 360. Siyempre, lalo na sa software, mapa, accessories like ND filters for motorcycle contents. Alam na natin yung limitations niya as well as yung strengths niya as a 360 action camera. So ngayon, pag-uusapan natin kung sulit nga ba itong Osmo 360 in 2026. Kamusta na ang kanyang software, workarounds, at kung ano-ano pang improvements since the last 4 months. Now, this Osmo 360 is a high-quality 360 camera when compared to older generations at its price point. Meron siyang dual large sensors, native 8K up to 50 FPS 360 videos, 120 megapixel photos, maganda yung dynamic range, and okay naman yung battery life. On paper, grabe, isa siyang halimaw. Pero syempre, walang silbi yung specs kung pangit naman yung experience. Okay ba talaga tong 360 action camera for 2026? Hindi ko na i-sugarcoat yung sasabihin ko. Itong product na 'to, ni-release ay incomplete. Kung Windows user ka, ramdam mo agad na madaming kulang sa applications. Then yung desktop tools dumating pa months later prior to launch. And hanggang ngayon, second priority pa rin yung Windows application. Dito ka mapapaisip yung competition such as X5, meron na siyang auto reframing, smart tracking sa kanyang software at applications. Sa Osmo 360, limited pa rin hanggang ngayon. Only available lang sa Apple products, and currently, hindi pa rin para sa mga Windows users. So kung PC editor ka, expect na may extra steps para lang ma-achieve mo yung hinahanap mong clips. At para sa maraming creators, syempre, deal breaker to. Now, ito naman yung rason kaya hanggang ngayon may mga bumibili pa rin netong camera. Yung image quality, honestly, maganda. Malawak yung dynamic range, mas okay yung low light niya compared sa other 360 cameras. And medyo natural yung look niya, hindi yung sobrang sharpen katulad ng other competition. Dito mo makikita yung years of experience sa camera science ni DJI. Sa battery life, medyo expected ko na siya. Kasi similar lang naman sila ng milliamp hours with the Action 4, 5, and even the 6. So interchangeable yung batteries. Kaya if ever meron ka mga extra batteries sa iyong iba't ibang cameras, pwede mo rin siyang gamitin sa Osmo 360 kasi syempre you don't have to buy so many batteries when you are just capturing simple clips.
Sa accessories, yeah, medyo may kulang pa rin. Like the ND filters, up until now, wala pa rin siya. And we just saw a new leak sa newer third-party sellers ng mga accessories na gumawa na sila ng ND filter for the Osmo 360 pero on the upcoming months pa siya. So, hindi pa siya released and we just have to look forward to it. Now, para naman sa mga motovloggers, ito yung part na hindi masyadong napag-uusapan pero sobrang solid. Kayang mag-connect ng Osmo 360 sa dual wireless mic system ng DJI. Ibig sabihin, isang mic sa akin habang nagsasalita, tapos yung isang mic nakalagay naman malapit sa exhaust ng motor. Ngayon, pag nag-post process na ako, pwede ako magpalit-palit ng audio source anytime. Kung magsasalita ako, malinis yung boses ko. Ngayon, kung raw shots ng riding lang yung gusto ko, pwede akong maglagay ng raw exhaust sound. For motorcycle vloggers, big deal to. Ang laki ng dinagdag niyang character sa videos mo. Hindi mo na kailangan ng extra recorders, pati yung medyo masakit sa ulong syncing. Testing the DJI Mic Mini paired with the Osmo 360 using the Osmo Audio. So two mics are connected via stereo. Since I'm going to use one of the mics as my talking microphone and one for ambient motorcycle exhaust. And currently, you can hear me speaking while the microphones are also hearing the exhaust sounds near my back. Sa ngayon, mas mura ng 5,000 to 6,000 pesos si Osmo 360 kaysa sa launch price niya last 4 months ago. At around 10,000 pesos naman na mas mura against sa competitor like the X5. Kaya yung mga early issues last 4 months ago, hindi na ganun kasakit. Kung launch price to, magdadalawang isip pa ako eh. Pero sa presyo ngayon, mas may sense na siya. Now, sa opinion kong to, bilhin mo lang yung Osmo 360 if image quality yung priority mo, mahilig ka sa outdoor, travel, or on-the-go action shooting, okay lang sa'yo magkaroon ng extra steps when it comes to editing, and willing ka maghintay na mag-mature yung software. Now, I would suggest naman na bilhin mo yung competitor if you have more budget, Windows only ka lang at gusto mo ng AI reframing, umaasa ka heavily sa Premiere plugins, gusto mo yung zero friction editing at yung medyo smooth na workload. Kung nag-expect ka ng fully finished product at day 1, hindi ito para sa'yo. So, nilaunch ba yung Osmo 360 as an unfinished product? Yes, definitely. Pero is it a bad camera? No, not at all. Magandang camera siya lalo na yung image quality niya. And ngayon, 4 months later, with updates, workaround, bug fixes, unti-unti na siyang mas nagiging acceptable na bilhin lalo na sa presyo na ngayon. Na kung nakatulong tong video na to sa pagpili mo ng 360 camera, hit like. Malaking tulong to sa channel ko. Comment ka lang ng questions kung meron ka mga katanungan. At kung gusto mo ng honest tech reviews, yung walang hype, follow mo ko.